Jelay, bakit di mo pa na-plancha tong uniform ko? Ilang beses ko nang sinabi sa'yong ito ang unahin mo lagi. Madiing tawag ni Alejandro habang abala si Jelay sa paghahanda ng almusal nito. My God! Nasaan ang baon ko, Jelay? Malilate na ko oh. Tukoy nito sa kanyang lunchbox na dala-dala araw-araw. Ay, sorry! Hindi ko pa pala natapos ang paggawa ng baon mo kanina. Natataranta niyang ani. Sandali lang at matapos na tong pinaplansa kong uniform mo. Tugon ng dalaga habang abala ang mga kamay sa pagpaplantsa na halos maganda paso-paso na ito sa pagmamadali matapos lang kaagad ang ginagawa niya. Nagmistula tuloy isang trompo si Jelay na umiikot sa maliit nilang apartment tuwing umaga. Lalo pa ngayon na medyo hindi maganda ang pakiramdam niya. Nito mga nakarang araw, hindi na inalintana ni Jelay ang butil-butil na pawis na dumadaloy sa kanyang noo. Exercise din naman ito tuwing umaga. Paggagamot niya sa kanyang sarili upang mapawi ang pagod na nararamdaman. Jelay, nasaan ka? Jelay! Jelay! Nagkaririnding tinig ni Alejandro. Ganon umiikot ang buhay ni Jelay araw-araw sa piling ng asawa niyang si Alejandro. Yes, asawa na ang turing niya sa lalaki kahit hindi pa sila kasal. Anyway, kasal na lang din naman ang kulang sa kanila since matagal naman na silang nagsasama bilang mag-asawa sa iisang bubong. Heist, nakakahilo. Untag niya habang pinagmasdan ang tila pinagdaanan ng ipo-ipo nilang maliit na tahanan. Subalit, wala siyang panahon para magpahinga. Kailangan niyang mas bilisan pa ang kilos para wag malate sa trabaho. Buong buhay ni Jelay umiikot kasama si Alejandro. Pagod man sa araw-araw, ngunit masaya naman siya sa kanyang ginagawa. Lalo pa ngayon at malapit nang mapromote si Alejandro sa kanyang trabaho. Ilang kembot pa, Jelay, at ikaw na naman ang pag-aralin ni Alejandro. Nasasabik niyang wika sa isip. Kasal? Saka na ang kasal kapag pareho na silang makapagtapos at pareho nang may magandang trabaho. Yun ang pangako ng lalaking pinanghahawakan ni Jelay at naging inspirasyon ng dalaga upang mas lalo pang magsisipag sa trabaho at magagampanan ng mas maayos ang pagiging asawa nito kay Alejandro. Napabalikwas ng bangon si Jelay. Panaginip. Hindi panaginip, kundi bangungot. Muli na namang binangungot si Jelay. Bangungot na siyang sumisira sa mahimbing niyang pagtulog gabi-gabi. 3 taon ang lumipas, ngunit parang kahapon lang nangyari. Ano ba ang dapat niyang gawin para makalimutan ang sakit? Isinusubsob na nga niya ang sarili sa pagtatrabaho halos araw-gabi para lang mawala sa isip niya ang manlolokong lalaki. Ngunit bakit hanggang sa ngayon patuloy pa rin siyang ginugulo ng masakit na alaala na yun? Kung sa bagay, paano nga ba siya makalimot kung ang lalaking iyon ang siyang dahilan kung bakit nalaglag ang batang dinadala niya? Hindi nawala sa alaala ni Jelay kung paano siya tinalikuran ni Alejandro kahit nakita na ang masiglang pagdaloy ng dugo sa kanyang mga hita. Malinaw pa niyang nakita kung paano ngumiti ang walang hiyang babae na ipinalit ni Alejandro sa kanya nang lumingon ito bago pa siya panawa ng ulirat. Nakayapos pa ang walang hiyang lalaki sa baywang ng malanding babae na noon ay nalaman niya buntis rin. At syempre, si Alejandro ang ama. Mayabang pang inanonsyo ng walang hiyang lalaki ang nalalapit nilang pag-iisang dibdib ng babae. Habang sa kabilang banda na may walang kamalay-malay ang lahat na naroon lang pala sa isang sulok ang kanilang boss. Tahimik na nagmamasid sa buong paligid at nasaksihan ang buong pangyayari. Ali, bakit?
Isang tanong na nangangailangan ng maraming kasagutan. Napahinto ang lahat sa pagpalakpak at nabaling ang paningin sa kinaroroonan ng dalaga. Sino siya? Pagtatakang tanong ng halos karamihan. Napati tuloy si Jelay, pinamulahan ng muka dahil sa sobrang pagkapahiya. Batid niyang alanganin ang suot niya sa okasyon. Idagdag pa ang magulo niyang buhok na basta na lang niya itinali na animoy hindi man lang nadaanan ng suklay sa buong araw. Puno pa ng pawis at nangingintab pa ang mukha ng dalaga. Galing pa kasi ito sa trabaho at dumiretso lang sa venue para lang sana tahimik na saksihan ang natamong achievement ng lalaki. Sa totoo lang, wala naman sana sa isip niyang magpakilala sa mga katrabaho ni Alejandro. Ngunit hindi niya na napigilan ang sarili niyang magsalita at buong tapang na magtanong. Paano nangyaring iba ang babaeng ipinakilala nito na pakasalan? Hindi siya makapaniwalang may relasyon pala si Alejandro sa head supervisor nito. At ang pinakamasakit sa lahat, itinanggi pa siyang kilala ng lalaki na siyang labis na ikinadurog ng puso ni Jelay. Hindi ba't siya ang nagpaaral sa lalaking ito? Siya ang nagsusumikap para makapagtapos ito. Hindi ba't isinakripisyo ng kanyang sariling pangarap na makapagtapos dahil ang usapan pag nakapagtapos si Alejandro ay siya naman ang pag-aralin nito. Ngunit ano nangyari ngayon at bigla itong nakalimot sa pangako? Luhaan niyang tanong habang pilit na nilalabanan ang pangangatog ng katawan. Nanghihina dahil sa sobrang pagkagulat ang kawawang babae. Buong pag-akala niya'y siya ang babaeng tinutukoy ni Alejandro habang nagpahayag ito ng maiksing mensahe. Hindi kinaya ni Jelay ang nalaman. Sa sobrang sakit, hindi niya na napansin ang dugong dumadaloy mula sa kanyang mga hita pababa, mula sa kanyang mga hita patungo sa kanyang sakong. Hindi niya alam na siya'y nagdadalang tao pala sa mga oras na iyon. Sinisisi niya ang sarili sa kapabayaan. Bakit hindi niya binigyan ng pansin ang pagbabago ng kanyang katawan lately? Mas inuna pa niyang asikasuhin ang walang hiyang lalaki. Ni sarili niya ay napabayaan niya na. Taimtim niya na lang napanalangin na sana'y mapatawad siya ng kanyang anak. Angel Beauties, the company name of her cosmetics products na itinayo. Naging inspirasyon niya sa pagtayo ng negosyo ang anak niyang nawala 3 years ago. Kung paano siya nilait noon ng mga kamag-anak ng ex niya, lalong-lalo na ang mata pobre nitong ina, ganun naman siya tinitingala ng lahat ngayon. Hinahangaan ang taglay niyang ganda, natural na ganda. Kung kaya, mas lalo pang pumatok ang beauty products just because of her huge and natural transformation. Mula sa pagiging losyang noon, isa na siyang tinitingalang Diyosa ngayon. Congratulations! Masayang salubong na pagbati ng binatang si Lexus sa mas gumagandang dalaga habang patuloy sa pamamayagpag ang negosyo nito, na ngayon ay nakilala na sa buong bansa. Si Lexus lang ang nag-iisang taong naglakas ng loob noon na lumapit at walang pag-atubiling binuhat ang duguang babae para dalhin sa pinakamalapit na hospital noon. Sa madaling salita, si Lexus ang nagligtas kay Jelay mula sa tiyak na kamatayan. Nasaksihan ng binata kung paano ginago ng pamilya ni Alejandro ang kawawang si Jelay. Parang kinuyumos ang puso niya na bagamat hindi pa niya alam ang buong kwento, naintindihan niya na pinagtutulungan ang dalaga hanggang sa umabot sa puntong nalaglag ang batang dinadala ng aping babae. Isa sa mga empleyado ng kumpanya ni Lexus, si Alejandro. Alejandro was the one of the most promising employee sa kumpanya ni Lexus. Bagamat baguhan pa lang, ngunit nakikitaan na ng potensyal.
Si Lexus ang isang uri ng boss na may disiplina at paninindigan. Hiwalay ang personal na buhay sa trabaho. Kung kaya, hinahayaan niyang magpatuloy si Alejandro sa pagtatrabaho to build his own popularity in the company. Nang hindi nagtagal, lumaki ang ulo ng lalaki matapos lang makatanggap ng sunod-sunod na promotions. Hanggang sa umabot na sa puntong hindi na kayang baliwalain pa ni Lexus ang mga maling pagtrato ni Alejandro sa mga empleyadong mas mababa ang posisyon sa kanya. Tambak na ang mga reklamong nakarating sa lamesa ni Lexus. Noong una, binigyan pa rin niya ito ng pagkakataon para magbago. But instead, mas lumala patuloy. Walang habas nitong ipinagmamayabang na siya ang dahilan kung bakit mas lalo pang umangat at sumikat ang kumpanya na pagmamay-ari ni Lexus. Sa kabila noon, may puso pa rin naman ang binata. He was decided to transfer Alejandro to another branch, instead kick-outing him from the company. The management sent him to the far province, so far from Manila, and effectively of course, right after the decisions approved by the Disciplinary Actions Council. Kasabay doon, ang pagka-demote nito sa posisyon na siyang hinding-hindi matatanggap ni Alejandro. Nagpahayag siya ng pagtutol. Nais niyang magsampa ng kaso, ngunit sa kasamang palad, wala ni isang nais na tumulong sa kanya. Bagkus, ikinatuwa pa ng lahat ng mga kasamahan niya ang nangyaring kamalasan sa kanya. Kamalasan lang naman din ang pinag-uusapan. Eto at dumagdag pa ang asawa niya na siyang ipinagpalit niya kay Jelay noon. Nahuli lang naman niya na may ibang lalaki ito. Niwala man lang bakas ng pagsisisi sa mukha ng babae. Doon mismo nagdesisyon ang babaeng makipaghiwalay sa kanya. Sa isang iglap, nagawa siyang ipagpalit ng asawa niya sa mas may pera. Bagsak ang career ni Alejandro, wasak pa ang pamilya nito. Ang karma nga naman, sa sobrang kahihiyan, nais na lamang niyang mag-resign sa trabaho. Hindi niya matatanggap. Ngunit paanong gagawin niya? Gustuhin man niyang mag-resign, ngunit hindi maaari. Saan naman siya pupunta? Paano ng anak niyang iniwan ng ina para sumama sa ibang lalaki na nangangailangan ng financial support at pangangalaga ng isang magulang? Samantala, hindi makapaniwala sa Aling Gloria sa ginawa ng mahal niyang manugang. Ang laki pa naman ng tiwala niya sa babaeng iyon. Ipinagpipilitan pa naman niya itong mapangasawa ng kanyang anak. Ngunit ito lang palang gagawin ng walang hiya. Puno ng panghinayang na wika ng matanda. Ngayon, kinakailangan tuloy niyang alagaan ang kanyang nag-iisang apo dahil si Alejandro ma-assign sa malayong probinsya. Anak, ano kaya kung lumapit ka kay Jelay? Kahit papaano naman, may pinagsamahan naman kayo noon, di ba? Desperadong wika ng kanyang ina na siyang nagpagising kay Alejandro mula sa malalim na pag-iisip. Actually, si Jelay nga rin naman ang nasa isip niya sa mga oras na iyon. Si Jelay na nooy duguan pala niyang iniwan. Hindi niya alam. Paano nga ba niya malaman kung kahit sulyap man lang sa dalagay hindi niya ginawa? Ngunit ngayon, hinihiling ng kanyang inang lumapit siya muli kay Jelay. Si Jelay na ngayon hindi niya na kayang abutin pa. Mama, okay ka lang? Sa tingin mo ba may mukha pa akong maiharap kay Jelay matapos ko siyang gaguhin noon? Puno ng panghihinayang na wika ng lalaki. Sa totoo lang, kailan lang naman niya nalaman na-engage na pala si Jelay sa kanyang boss na si Lexus. Please, try to give him another chance, okay? Pakiusap ni Jelay sa kanyang kasintahan, si Lexus. Kung hindi lang dahil sa pagmamakaawa ni Aling Gloria, hindi niya gagawin iyon. Nakiusap ang matandang wag lang sanang ma-demote sa posisyon si Alejandro kahit sa probinsya pa ito ma-assign.
Lalo pa ngayong may sakit ng matanda at marami pa silang utang na dapat bayaran. Utang dahil sa mga luho ni Sandra noon na dati niyang manugang. Katulad kay Jelay, naawa rin naman si Lexus at naintindihan niya ang pinagdaanan ng lalaki. But it's a company policy. Kaya wala siyang magagawa. Gaya nga ng sinabi niya noon, hiwalay ang trabaho sa personal na buhay. Nangangako naman ang binata, nagagawa niya ng paraan para maibalik si Alejandro sa main branch sa susunod na taon. But of course, it depends upon his performance. Paliwanag ni Lexus na siyang naintindihan naman ng mag-inang Aling Gloria at Alejandro. Mas lalo pang namayagpag ang kasikatan ng kumpanyang pagmamay-ari ni Jelay. Lalong-lalo na ang mga produktong siya mismo ang may likha. Hindi na maaawat ang kaliwat kanang mga interviews ng dalaga maging sa television man or sa social media. Ngunit sa kabila ng tinatamasang tagumpay ng dalaga, nananatili pa rin siya sa kung ano man siya noon, isang dalagang maawain at may mabuting puso. Na siyang dahilan kung bakit mas lalo pang minahal ni Lexus ang dalaga. Paglimot sa pangit niyang nakaraan ang siyang susi ni Jelay para mapatawad ang mga taong nanakit sa kanya noon ng labis. Napakasarap gumising aniya bawat umaga nang walang iniintinding mabigat sa kalooban. Nagsisilbing napakalaking aral sa buhay ni Jelay ang lahat ng pinagdaanan niyang pagsubok. Nagpapasalamat pa siya imbis na magtanim ng sama ng loob or maghihiganti. Naniniwala si Jelay na paraan lamang iyon ni Lord para mas lalo pa siyang mahuhubog. Hindi siya magiging ganito katatag ngayon kung hindi dahil sa mga taong ginamit ni Lord para siya mas lalo pang tumatag sa hinaharap. Napahagulgol na lang ng iyak si Aling Gloria habang pinakikinggan ang salaysay ng dalaga patungkol sa kanyang pinagdaanan. Although hindi siya nakarinig ng sisi ni Sumbat ay wala siyang natanggap mula sa dalaga. Bagkus, nagpapasalamat pa ito. Ngunit hindi pa rin niya maiwasang magigilty. Nais ng dalaga na kahit papano magkaroon ng inspirasyon ang lahat ng mga nakikinig para wag tumigil sa kanilang pangarap. Pinapatunayan ng dalagang wala ngang nananatili sa mundo. Kung kaya, huwag sayangin ang minsang pagkakataon na ibinigay sa iyo. At baka di mo na lang namalayan, binawi na pala ito sa iyo dahil hindi mo naman pinahalagahan. Ina pa rin ang turing ni Jelay kay Aling Gloria. Since ulila na rin naman siya ng lubos. Maging si Alejandro, nakahanap na rin ng bagong minamahal na sana ito na ang kanyang forever. Tanggap na rin naman ng babae ang anak ni Alejandro sa unang asawa. Wala nang mas sasaya pa sa nararamdaman ni Jelay. Sobra pa sa inasahan niya ang natanggap niyang gantimpala. Labis-labis ang pasasalamat niya sa kanyang mahal na asawa sa pagmamahal na ipinadama nito sa kanya. Thank you Lord at ibinigay mo si Lexus sa akin. He is my everything. Madamdaming wika ng luhaang si Jelay. Luha ng kasiyahan. Tears of joy, ika nga.